usmod ang mga palay kay tungod to siya sa kwan sa basakan gid binabra nga hindi ma-drain, hindi siya ma-drain, stagnant siya pagka ano siya kanang zinc deficient. Oo. Plus nasudlan ka sa tong mga BLB kag tong lipstick atong mga bakterya. Ito nga problema nga. Amo tong una ginaton nga encounter no. Oo, mo tong una nga na-solve. Tapos daw pila to ka days na solve po? 15? Mga 7 days may 7 days. progress na siya. Sige, so, dito na. na. Hi guys, good morning. Sa araw na ito guys ay may pupuntahan po tayo na isang farmer na naging successful sa biological farming technology from conventional. Kaya ipapakilala po natin ang isa sa mga successful na farmer natin. Isa po siyang seed grower. At nandito po kami ngayon sa kanyang farm. Kaya guys, abangan po ninyo yung kanyang mga nasubukang technology kung paano siya naging successful. Sir, good morning. Bali, pakilala ka muna sir. Sino po kayo? So, good morning no. Ako gali si Bert Daulo. Seed grower ako diri sa Sultan Kudarat. So ang area ko ari diri sa Marimco, Bambad, Isulan, Sultan Kudarat. Actually naging seed grower ako since 2019. Sang pag-retire ko na sa akon nga pagka-employo, no. So dito nag-start ang akon nga another source of income kay wala naman ta sa employment. So, okay. Sir, ilang hektarya tong farming? Actually ang total number of hectares ko is mga 5.5 hectares siya. Seed production din lahat? Seed production lahat. Oo. Okay, bali ano po yung pinoproduce yung hybrid or actually ang inbreed? Sa seed growership dapat ang itanom nimo is registered seeds from Milrice. Milrice required gid na siya. Nung nasa ano sir, no sa panahon na nasa transition ka from employment to farming, may mga na-encounter po ba kayo na mga problem related sa farming technologies ninyo? Sa mga sakit, mga peste o ano man ang palay, di ba palay lahat no? Opo. Ano yung mga na-encounter niyo before? Actually, kung sa farming ka, bisan wala pa ako sa seed growership that time, damo kita po ma-encounter ng mga sakit sa palay. Example ng mga BLB, bacterial blight, mga tongro, tapos ng mga leaf folders, tapos ng mga green leaf hoppers, mga brown leaf hoppers, kag siyempre ng mga rats, mga ilaga. Okay. So, bali, nung time na yon sir, may mga, ano yung mga technology before na ginagamit mo para makontrol yung mga problem na yan? So, itong ginagamit, sang wala pa ining bago nga, anong mga organic nga technology karon nga ginagamit ko. So, ang ginagamit ko itong conventional lang nga mga gina-recommend sa mga taga-DE man, no? Sa mga, halimbawa, mga chemicals naton halin sa diri sa agricultural supplies, kung sa mga kung ano damo man mga chemicals dira, so purely chemicals lang gid ang amon nga ginagamit. Pero nung panahon na nagki-chemical kayo, masosolusyonan ba lahat yung problem na yon? So far kung kisa masolusyonan man siya, pero ang frequency sang imo nga pag-spray mas ano siya, mas dikit. Ang number of days magkagap ka lang siguro sa mga 3 to 5 days, spray ka na naman. So sa part
sa part sa mga farmers, medyo magastos siya. Magastos. Oo. Tapos ano siya no, makapoy. Makapoy sa part naman sa mga maintainers, ang mga maintainers nimo makapoy naman sa part nila. Bombarded talaga ng ano sir no, ng Opo. mga pesticides yung dati. Oo. Ngayon, sa ngayon, ilang taon ka na mula doon sa conventional mo? Ilang taon ka na nag-biological gamit yung crop vaccine na technology? So, noong nag-start ako ng itong bagong technology na ginagamit namin ngayon, yung nag-start na ako sa seed growership. So, 2019. Oo. Ganun yun. Hanggang ngayon, so far daw, murag mag 5 years naman siguro kasi Sa biological, nagagamit, no? sa biological, ako na lang ginagamit ko. Nung nag-biological ka, sa isang cropping mo, ilang beses ka na lang mag-spray? Actually, ang normal, halimbawa wala sang sakit ang imo nga palay, no? 4 times lang ako nag-spray kung wala sing sakit. Pero kung medyo may makita ako nga sakit sang palay, mag-yellow o ano man dira, naghahalo lang ako sang isa ka insecticide plus na tong biological crop vaccine. Crop vaccine. Okay. Amo lang nang ginahalo ko. So wala na ako nagka-problema kung ano pang insecticide ang gamiton ko kay amo na tong solusyon ko. Okay. Isa lang ka insecticide, wala na dahil. kag tong crop vaccine, okay na to siya. Solve na lahat. Solve na. Ibig sabihin sir, hindi na po kayo gumagamit ng mga fungicides, insecticide lang, yung isang klaseng insecticide lang. Tapos, kumusta naman yung halimbawa na nagpula palay mo, nagkasakit. Oo. Bali, hindi mo na kailangan talaga ng fungicides. Wala na so far. Kasi nung sa conventional pa ako, lahat ng mga fungicides ginagamit ko Sari-sari na. Oo, sari-sari na ang mga fungicides na ginagamit ko. So nung meron na yung crop vaccine, hindi na ako gumagamit kasi bawal man talaga sa crop vaccine ang i-partner mo Sa sa fungicide. fungicide. Tama po. Oo. Pero, ilang araw po, pag halimbawa, pumula yung palay, ilang araw naman yung kanyang recovery? Recovery. Oo. So sa base sa experience, nung nagkasakit yung palay ko na medyo malawak ang damage niya, Malala. yung medyo malala ng sitwasyon, inobserbahan ko talaga yon. So nung pag-apply namin ng crop vaccine, mga 7 days, may nakikita na ako na improvement. Okay. Oo. Tapos, Naka-recover na yung puno ng palay, Okay. medyo may mga shoots na siya na lumalabas na. Mm. Oo. na hindi na nagpula. Hindi na nagpula. Okay. Kasi that time, dahil sa damage niya, namatay na yung ibang original na palay, pero merong umusbong na mga panibagong shoots ng palay. Okay, Oo. bali ano yung mga strategy mo doon sir? Bali yung lupa bago ka nag-spray, anong ginawa mo? Tinatanggalan mo ng tubig o ano ba yun? Pinadrain muna namin yung area. Mm-hmm. So lahat na medyo may tubig, tinanggalan namin ng tubig. Mm-hmm. Then after that, inisprehan na namin ng crop vaccine. Oo. So, pero meron din kaming in-apply din na mga halimbawa yung yung zinc sulfate, part na yun siya part sa mixture. Mixture na yun eh. Opo. Part na yun sa mixture ng crop vaccine natin. Oo. Then after noon na-recover siya. Yung paano naman yung experience mo sa mga insekto like hoppers, mga black bugs, stem borer, na nasubukan mo na yung epekto ng vaccine natin? Oo. Yung time na yun na sinasabi ko nung na-damage yung area ko dito, bali ang lumabas na sakit doon is yung mga leaf lipstick o bacteria. Lipstick bacteria. Mm-hmm. Then yung BLB, yung bacteria leaf blight. Oo. Tapos meron pang yung mga green leaf hoppers yata, para merong nag-atake noon.
At saka yung time na yun, medyo mataas na kasi yung palay, pati left folders, meron na. Oo, Kung meron sa Bisaya pa likis-likis. Oh, Left folder, yung mag-fold siya. Lokot. Ano yung experience niyo, sir? Yung after how many days niya nakita niyo yung yung uod sa loob? Ano nakipansin niyo? Oo. Yung epekto nung crop vaccine, nung makita na namin after ilang days yun, mga 5 to 7 days siguro, meron kaming napansin doon sa mga uod na nandoon sa loob ng dahon. O yung binuksan namin, parang naging naging crispy. Parang stick. Oo. Crispy na siya. Naging crispy na yung uod doon sa loob. So ibig sabihin, Patay talaga. patay talaga, tinamaan talaga siya pinasok siya ng crop vaccine, Oo. ng pag-spray. Actually, guys, yung pumasok doon, yung mga microbio yan, na mga entomopathogens, na ginawa siya, mummified siya. Mummified. Oo, na mummified siya. Oo. Kaya yan yung isa sa mga kakayahan ng crop vaccine natin na kaya niyang pasukin kahit yung mga stem borers na nasa loob ng palay ay talagang magmo-mold yan after 3 to 5 days. No? Kaya yun yung mga experience mo, sir. Ngayon, every time sa farming nyo ngayon, sir, hindi na po talaga kayo na nagpapakawala ng crop vaccine or every time mag-spray kayo, may mga timing of spraying na kayo na for applications na po talaga hanggang ma-harvest na. Ngayon, sa tingin niyo nakatipid ba kayo? So kung i-estimate mo yung dahil nung conventional pa, naghahalo ako ng mga 3 siguro, Ng mga pesticide? 3 insecticide. Wow. Pesticides. Kasi yun naman talaga ang naging uso eh. Oo, Kasi hindi cocktail. hindi daw makaya sa isang insecticide, pesticide. So dagdagan mo pa ng isa, dagdagan mo pa isa, mga 3. Samantala itong sa crop vaccine ngayon, isang insecticide lang pwede mo nang ihalo sa crop vaccine. Pag may infestation. Oo. Pero kung normal lang, crop Kung vaccine na normal, lang. crop vaccine na lang. Hindi Oo, ka na wala. maghalo ng insecticide. Tapos yung magastos mo sa sir, sa spraying, mas nakamura ka na kasi yung tao na taga-spray mo, 4 times na lang mag-spray. 4 times na lang mag-spray. So bihira ka na lang na mag-spray ng ng Mga pesticides. yung pabalik-balik na spraying natin, bihira na lang. 4 times i-cropping na lang, gano'n yun. Dati-dati sir, mga ilan? Estimate. Ay hindi, kung talagang kung may mga sakit talaga yung palay, halos yun nga, mga 3 to 5 days ang interval eh. Interval ng spraying mo eh. Isipin mo yun, no? Oo. Tapos, kumusta naman yung sir? Naka-try ka ba na inatake ng daga itong farm mo? Dito meron akong experience dito sa daga noon. Malapit sa dike. Kasi itong area ko, malapit sa dike ng Kispan. Kispan kasi itong area na ito. So, dito nanggagaling yung mga daga na Umatake dito? umatake dito sa palay na ito. Dito. So, nagka-problema yung namin, yung maintainer na sabi niya ginadamage na, kinakain na ng daga yung mga palay. Anong dito stage sa yun? Wala yung siguro mga 2 months. 2 months ganun, old. 2 months old na ang palay. Putol-putol na. Putol-putol na. So, sabi ko sa kanya, naalala ko kaagad yung crop vaccine. Kasi isa yun sa mga qualities ng crop vaccine na kaya niyang i-address. Ang ilaga. Ang daga. So pinasprehan ko sa kanya itong area na ito. Itong Paikot. dito. Yung malapit lang sa pilapil. Pinasprehan ko lahat ito. So sabi ko, bantayan mo, i-observe mo kung magbalik pa sila. Ilang beses ka nag-spray? Once lang. Once lang? Pero basa talaga siya. Oo. Anong oras yun, sir? Sa umaga. Sa umaga ako Oo. nag-spray. So sabi ko, bantayan mo lang kung anong epekto niya. So nung pagbalik ng kinabukasan, tiningnan niya yung area. So wala nang bago na damage. Kinagat. Wala na. Hanggang Wala na. harvest na? Tuloy-tuloy na 'yon hanggang harvest. Huminto Wala talaga. na, naghinto talaga yung damage. Yun yung kakayahan ng crop vaccine na kaya niya talaga kahit na daga. Oo po. No? Daga. Pero hindi niya pinapatay ang daga. Hindi yata pinapatay kaya wala man kami makikita na patay na daga dito. Pero hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Diba kakaiba? Oo. Ngayon, sir,
ano po yung i-recommend natin sa mga kapwa natin farmer na hindi pa nakasubok ng ating technology sa biological gamit ng crop vaccine? So, sa ngayon, siguro may right na ako na mag-recommend. For 5 years, no? Oo, for 5 years na experience ko sa crop vaccine, may right na ako na mag-recommend sa mga kasamahan natin ng mga farmers na kung pwede, gamitin natin yung crop vaccine. Bakit? Ang benefits niya, makatipid ka. Una-una. Kasi yun ang pinaka-importante. Makatipid tayo sa ating gasto sa farming. Pangalawa, yung laborious, yung matrabaho na sa spraying mo. Dati. Dati. Kasi palagi tayo nag-spray. Every 3 to 5 days, mag-spray tayo. So, mas laborious yung dati na practice natin. Ngayon, 4 times kung walang masyadong sakit yung palay natin, 4 times per cropping lang yung spraying natin. Diba? Oo. So, malaking tulong yun sa mga farmers. Malaking tipid. Malaking tipid. Maliban sa malaking tipid, yung effectivity, oo. sobra. Tama. Oo, mas talagang epektibo siya. Bakit? Kasi hindi sa part ko ngayon, hindi na ako na problema pag may nakita akong isang klaseng sakit diyan sa palay ko. Hindi na ako nagatanong sa sarili ko, ano na naman yung gagamitin ko Anong fungicide na o naman? anong fungicide na naman, anong insecticide na naman ang bibilhin ko para i-spray ko dito sa sakit na ito. So automatic yun, nandyan na sa isip ko, crop vaccine plus isang insecticide lang. Vaccination lang talaga kailangan. Vaccination lang. Oo, no? Kaya sa mga farmers natin, pwede na talagang qualified ka na talaga na mag-recommend sir. Yun nga sinasabi ko na may right na ako na mag-recommend. Kasi experience na ako for almost 5 years. Bilang seed grower. Bilang seed grower. So, tapos sa mga binhi na ginagamit niyo, maraming susceptible na variety. Ano? Oo. Kasi sa seed growership, kasi kung seed grower ka, kung ano yung ibibigay na binhi ng DA sa'yo, talagang itatanim mo yon at alagaan. At alagaan, hindi ka makapili ng isang binhi na resistance sa mga sakit. Hindi ka pwedeng magpili kung ano yung ibibigay ng DA. Yun ang itatanim mo. So kung minsan matimingan mo yung mga susceptible, yung madaling magkasakit na palay, so yun dapat meron kang solusyon doon. So ang solusyon namin is crop vaccine lang. Kampante ka na doon. Kampante na ako doon. Maliban doon sir, yung health benefits, no? Oo. Lalo na sa mga mga sprayman nyo. Opo. Wala walang contamination ng pesticide sa katawan nila, no? Then isa pa, lalong-lalo na pag yung maliban sa mga binhi na binibenta mo as seed grower, yung si Prima, yung pang-konsumo mo, yung pang-konsumo sa family, at least hindi na masyadong kontaminado ng chemical. How about sa sir, yung sa fertilization? Sa fertilization, medyo nakatipid ka rin kasi yung isang process doon sa paggamit ng crop vaccine natin ay yung magdagdag ka ng mga tag-10, 10 kutsara na putas, 10 kutsara na ano yan? Ammonium sulfate at saka zinc sulfate. Yun ang ihalo mo doon sa pang-spray mo. Ilang kutsara ng crop vaccine yun? Pwede 5 hanggang 10 ang ginagamit ko. Combination mo. Combination yun. Ibig sabihin, yung 1 litro pwedeng 2 hektarya kung walang sakit. Kung walang sakit. Pero pag may sakit, 1 litro, 1 hektar. 1 hectare, oo. Isipin mo yun, no? Ganon na siya. Sabi nila, mahal daw yung crop vaccine. Mahal sa presyo. Pero pag ginamit mo, sir, mas matipid. Mas makatipid ka kasi hindi palagi yung in-spray mo. Hindi ka na nag-magic. Hindi ka na mag-magic eh. Hindi ka na mag-problema kung anong i-spray mo pa. Nandiyan ang solusyon. Nandiyan ang solusyon kaagad. Kaya sa fertilization mo, sir, kumusta yung number of bugs na ginagamit mo? Bali, bumaba na ako kasi dati umaabot ako ng kasi sa area na ito palagi tayong mag-aabono noon.
So mga 8 bags ang ginagamit Per ko dito hectare? noon per hectare. Oo. After So, 5 years na nasa nagbabiological gamit ng crop vaccine, kumusta? Mga ilang bags ang na-decrease mo per So, hectare? bumaba siya siguro mga 3 bag ang binaba niya. Di, ibig sabihin sa 8, 5 na lang natira. Mga 5. Kuminsan makaabot din ako ng 6 bags. Oo, depende sa Oo, panahon. depende sa panahon yan. Pero at least bumaba yung konsumo ko sa Oo, at least nakatipid. nakatipid ako. Isa, Oo. bakit nagtipid ka sir? Anong nakita mo sa palay mo? Kasi yung halimbawa yung nag-spray tayo na hinahaluan natin ng So, yung mga combination natin. combinations natin, yung mga sulfate, yung mga potas at saka mga zinc sulfate. Malaking tulong yun kasi ma-observe ko yung mga dahon ng palay, parang hindi siya nag-yellow. Halimbawa mag-spray na naman, mag-abono na naman ako sa next na application ko, naga-green pa rin yung palay, yung dahon niya. So, ibig sabihin noon, hindi talaga nauubusan ng pagkain yung yung palay. Tapos sa crop vaccine natin kasi meron yan sa mga nutrient fixing microorganisms. Oo. Na pinifix nila yung nutrients sa hangin, lalo na yung nitrogen. Oo. Kaya kumbaga slow release na lang yung fertilizer mo. Then halos hindi siya nabubulatil nung yung mga tawag nito, yung mga fertilizer na ginagamit niyo. Matagal siya nag-green sir, ano? Oo, matagal. Yun talaga na-observe ko. Hanggang mag-apply naman ako sa sunod na application ko, Green pa rin yung Kaya, dahon ng palay. wisik-wisik na lang. Oo, wisik-wisik na lang. Bitsin-bitsin na lang. Oo, ganun Pero doon lang. sa fertilization mo, doon sa mga ina-apply mo na abono, gumagamit ka pa rin ba ng zinc sulfate na mixture? Meron akong ginagamit yung mga pang last ko na. Yung halimbawa nagabuntis na siya hanggang Mag-zinc sulfate ka doon? nagasing sulfate pa. Ilang kilo sa bawat hektarya? Sa isang hektarya, mga 1 bag pa rin yung 1 bag? Pero kasali yun sa Protocol mo? mga 5 to 6 bags na i-apply ko. Okay. Kasali yun siya. Oo. Naka-count na yun. Oo. Kasi isa sa mga dahilan din na nagkaroon ng soil rehabilitation, yung soil fertility mo na repair, kasi hindi ka na gumamit ng fungicide. Oo, yun. Oo. Oo. Isa yon. Kasi yung mga beneficial microbes natin, guys, ay dumami. Kasi hindi natin pinapatay yung mga beneficial microbes dahil sa fungicide. Dumami sila, plus yung mga beneficials natin na nasa vaccine, na naidagdag. Tapos mapapansin niyo guys, hindi po siya gumagamit ng mga herbicide dito sa mga pilapil niya. Kasi binibigyan niya ng chance yung mga mikrobyo na titira diyan sa kanyang farm na meron siyang tirahan. Yung mga mikrobyo may tirahan sila. Kaya mapapansin niyo, maliliit pa yung palay pero yung mga damo yan, yan sir, minimaintain mo lang ng tabas-tabas yan Oo, sir? tabas-tabas lang yan siya. Oo. Hindi ako nag-spray dyan Sa mga pilapil. Oo, hindi ako nag-spray. Kung makikita niyo guys, green na green ang mga dahon ng ng mga pilapil. Kaya sa iba, kung sa iba yan, puro na yan. Puro na-sprayhan yan. Spray na yan lahat. Kaya isa yan sa mga technology sa biologicals na pinopromote natin na huwag tayong mag-spray ng mga herbicides sa mga pilapil kasi kailangan natin yung mga beneficial microorganisms at saka mga friendly insects, kailangan meron po siyang tirahan. Oo. Isa sa mga technology na pinopromote natin sa biologicals. Kaya, anong masabi mo sir sa technology natin? So, kung halimbawa hindi ako convinced dito sa crop vaccine, hindi ako aabot ng ganito katagal na gumagamit hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin. Parang stress reliever siya. Bakit? Kasi pag nagkasakit pag may nakita kang sakit ng palay mo, sakit sa ulo na naman. Sakit sa ulo na naman yun. Pag wala kang maisip kung anong i-apply mo doon. Samantala, pag nakita mo yung sakit, maalala mo kaagad si crop vaccine. Dagdagan mo lang ng isang insecticide, ayos na yun. Solved na. Kumusta yung yield, sir? Actually, last cropping, kailan ba yung harvest natin? Mga February or March. Yung 2 hectares ko, naka-harvest ako ng 224 bags.
labas sa labas 'yun sa harvester. Yung nandun yan. Nandun na. Oo. Pero yung number of kilos naman ng per bag is hanggang 68 Wow. to 70 kilos yan. Taas, no? Oo, yung per bag niya. Wow. So, yun ang Ibig sabihin, mas malaki yung sa seed production mo, na maisusupply mo, seed grower, na at saka quality seeds yung maibibigay mo sa kanila. Ano? Oo. Yun talaga ang purpose. Kasi pag once na walang sakit yung palay, qualified na talaga yun na gamitin mo sa Seed production. sa seed production. Yun ang binibigay natin sa DA na pamimigay din sa mga farmers. Kasi pag tinamaan ng sakit yung palay, dapat hindi na yun isasali sa binibigay natin Kasi sa may mga DA. seed inspector sila. Oo, kasi may mga seed inspector yan sila. Oo. So, malaking tulong yung walang sakit yung palay mo. Tapos so far, pagdating sa ROI, mas malaki ROI mo. Mas malaki. Kasi makunti lang gastos. Oo, mas maliit man ang gastos mo kaysa sa dati na ginagawa natin. Oo, mas So, maraming expenses yun. Mas maraming expenses yun. Okay. Then, ang kagandahan pala, sir, hindi pag nag-crop vaccine ka pala, hindi pala masasacrifice yung yield. Ay, hindi talaga masacrifice. Hindi siya masacrifice. Bakit? Kasi pag merong sakit yung palay, kaagad-agad May solusyon. masolusyonan mo siya. Mm. So hindi na matamaan yung palay. Wala na stress na mangyari. Oo, hindi na mapiktuhan yung grains ng palay na yun ang ibibigay natin sa mga farmers. Isipin mo, bigat, no? Mabigat siya. Tapos, Bigat, oo, bigat siya. pero, i-compare mo sa conventional practice ninyo dati, may increase din ba sa production compared to dati? Oo, meron talaga. siyang increase? Oo, meron siyang increase. Oo, meron siyang increase. Hindi naman gaanong malaki, pero Oo, may increase. may increase kasi kaagad-agad yung mga sakit ng palay, ma-address mo kaagad Oo, siya. So, tama yun. pag once kasi na tumagal pa yung sakit ng palay, yung harvest mo talagang maapektuhan. Kasi may recovery pa yun. Recovery Oo, mas period stress siya, pa. may recovery Oo. pa. Kaya, siya, kumbaga, affected yung yield doon. Affected yung yield pag may Okay. sakit yung palay. Oo. Okay, sir. Thank you very much sa pagpa-unlock nyo sa amin sa pag-interview na ito. At malaking tulong to para sa ating mga viewers, lalo-lalo sa mga farmers natin sa rice production. Ang Pilipinas naman, talagang rice production tong natin. Oo, tama. Kaya guys, subukan po ninyo ang crop vaccine guys, at saka wala namang mawawala sa inyo kung susubukan ninyo. Si Sir, dating empleyado ng government, Opo. at nag-farming, siya, kumbaga nakita niya yung solusyon doon sa mga problema niya before, na hindi masyadong mabigat sa bulsa, at saka healthy pa. No. Saka siyempre increased production pa rin. Basta provided na ang binhi mo sigurado na maganda, land preparation mo maganda, yung fertilization mo maganda, yung yield ay susunod na yan. Susunod na yan. Opo, no? Oo. Kaya sir, thank you very much, Okay. at Sige. patuloy lang sa biological Okay. farming advocacy So natin. kahit anong mangyari, kahit bagyuhin man tayo, crop vaccine. Okay, very good. Bye guys. Thank you guys. Support our channel guys. Subscribe sa ating YouTube channel at paki-share and like po. Thank you very much and God bless.